So kinakaltasan ka tapos wala naman din na nahuhulog sa mandatories mo, tama ba? Tama po. Chinek mo ba, verify mo ba dun sa SSS PhilHealth Pag-ibig or kung ano man yung mga ahensya natin sa gobyerno na kung may mga hulog ba ang mga to? Yes sir, po. Chinek ko po. So ano yung huling hulog niya? Sir, 2019 po. 2019 pa? Yes sir, last employer ko pa po. Ikaw ay nag-awol daw, tama ba? Yes sir, bali sir, di na po ako pinapasok ng sir eh. Nag-awol po talaga, sir, pinapabalik siya ni boss. Kaya lang sir, yun nga po, ayaw na niya talagang makipag-coordinate. Ako, dahil nga po sa dalas na po ng absent ko, dahil wala na po akong pamasahe sir eh, dahil sa delay po ng sahod. Gaano ba ka-delayed na yung sahod mo? Ano sir, minsan umaabot na po ng sa sahod uli. 2 weeks. Ay, hindi naman po totoo yun. Na-delay sir, 1 to 2 days sir. Usually naman, mas maaga po natatanggap nila sir yung sahod. Na kaya di ka rin pumapasok kasi nga dahil nga yung sitwasyon ng kumpanya, delay palagi magpasweldo, pinayagan ka raw pong mag-sideline or dumiskarte. Opo. Sir, hindi po namin alam sir kung bakit niya sinasabi. Pero sir, kami naman, if ever na ma-delay yung sweldo, nagpapakash advance kami sir eh. Since nagkaroon na siya ng pagpapasa noon ng mga DTR and whatnot, in the presence of Dole, dapat sana kung pwede magkaliwaan na lang din, bigay niya yung requirements niya, ibigay niya din yung karapat-dapat para sa kanya. Lumapit po ako sa hashtag ipabitag mo dahil sa kadahilanan pong ako po ay isang company driver sa kumpanyang iyon na nagsilbi ng 2 taon mahigit. Ang aking pong idinudulog ay para po makuha ang aking sahod at 13 month na hindi ibinigay at hindi inihulog ang lahat ng benepisyo na dapat ay maibigay nila na kinakaltas sa aking sweldo. Silbi po ako sa kumpanya ng 2 taon mahigit. Naging tapat po ako lahat. Walang record, walang lahat kinuha ko. 24 hours duty, okay lang. 72 hours, okay lang. Dire-diretso, walang reklamo. Kahit hindi bayaran yung OT ng tama. Hindi ako tatagal sa kumpanya kung masamang tao ako. Ngayon, ang hinihingi ko lang sa kanila is ibigay yung tama at nararapat. Umalis po ako sa kumpanya dahil wala na po, delay po yung sahod at hindi ko na po matustusan ang pangangailangan ng pamilya ko, pag-aaral ng anak ko. Kaya hindi ko na magawa ng mabuti ang trabaho na may bibigay ko sa kanila. Kaya wala na rin po akong pamasahe papunta ng trabaho dahil nga po sa delay na sahod. Sir Roland, no, matanong ko lang, saan ba nagsimula ang lahat dito sa reklamo mo? Bali sir, sa delay na sahod po sir eh. Tsaka sa mga benepisyo po na hindi na ihulog sir. Mga ilang beses mo bang naranasan na madelay ang sahod at walang mandatories o palagi ba ito? Sir, palagi po eh. Simula po nung nag-umpisa ako sir is ang dami na po. Kailan ka nagsimula? 2022 sir. Okay, anong buwan yun? October po. Nung start October 2022, okay, ano yung unang experience mo na na-delay yung sahod? Sinasabi mo kanina na kinakaltasan ka, tama ba? Yes sir, po. So kinakaltasan ka tapos wala naman din na nahuhulog sa mandatories mo, tama ba? Tama po. So ano yung huling hulog niya? Sir, 2019 po. 2019 pa? Yes sir, last employer ko pa po. Last employer. So, wala kang trabaho from 2019 yes, sir. until Pandemic 2022. Po. Okay, pandemic. So, nung nagkaroon ka ng trabaho noong 2022, hindi ka nahulugan? Yes, sir. Simula 2022, sir. Nagkaroon ba kayo ng sinasabing kontrata or pag-uusap nitong sinasabing kumpanya na to? Sir, nangingi po kami sa kanila ng kontrata, sir, pero wala po silang maibigay. Tapos, nung may mga nagre-reklamo na po, naglabas po sila ng kontrata, sir, na pinapapirma sa amin. Ano po yung side nila? Bakit kinakaltasan kayo, hindi kayo nire-remit ba yung mga mandatories, tapos yung sweldo kanyo palaging delay? There must be a reason, di ba? Ina-explain ba ng kumpanya sir, sa inyo? ina-explain sa amin, sir, ang lagi nilang sinasabi, sir, is pandemic eh. Hindi na pandemic ngayon eh. Kumbaga, new normal na. Kumbaga, kaya nga po, tapos sir, na tayo dyan. Mostly ng mga business nakaahon na. Ito po bang kumpanya nyo? Anong klaseng kumpanya ba to? Construction? Construction and energy po. Construction. Opo. So, ang sinasabi nila sa inyo, kumbaga may mga financial losses or parang Yes, nalulugi, yun Opo. po ba? Pero ano po yung ginagawa nilang paraan? Kasi hindi naman pwedeng ganun na lang palagi at magsasuffer yung mga tauhan. Ano po ba yung parang may promise ba sila na sinabi? Sir, na puro promise lang po kasi So, puro promise. Opo. Yung pinakamay-ari po ba, nakausap ninyo? Bali po, ang nag-ano po sa amin is yung presidente po eh. Presidente na yung Mini-meeting kausap po kami, ninyo. opo. Ang sabi lang po kasi lagi niya sa amin, sir, is aayusin po eh.
aayusin. So Opo. hanggang ngayon hindi pa rin naayos. Pero Opo. Circle, may isa pang issue dito Kasi ang parang lumalabas dito, ikaw raw ay nag-awol sa trabaho. Kaya kumbaga, as a return, yung kumpanya parang hindi rin ibinibigay yung mga claims mo, like yung huling sahod, ano pa po ba yun? Yung mga mandatory. 13 month po. 13th month, Okay. tapos overtime. Yes sir. Bali sir, di na po ako pinapasok ng sir eh. Hindi ka pinapasok. Yes sir, opo. Kasi po dahil nga po sa dalas na po ng absent ko, dahil wala na po akong pamasahe sir eh, dahil sa delay po ng sahod eh. Sinabihan ako nung presidente na wag na pumasok. At Dahil? dahil nga po dun sa pag-follow up ko sa kanila nung sahod at saka nung mga naipit ko pong ano. So dahil nag-follow up ka lang ng sweldo, ayaw ka na nila papasukin? Ganun Yes po sir, ba yun? opo. Dahil po rin po sa mga absent namin sir na kaya sinabihan na po ako ng ganun sir. Oo. Pero allegedly daw, kasi kaya di ka raw pumasok, ito, iklaruhin mo lang din sa amin Yes, kasi sir, opo. nag-i-investigate din kami, na kaya di ka raw pumapasok kasi nga dahil nga yung sitwasyon ng kumpanya, delay palagi magpasweldo, Yes, sir. pinayagan ka raw pong mag-sideline or dumiskarte para magkaroon ng dagdag kita. Totoo po ba yun? Yes sir, pumayag po sila sir kasi sir wala na po akong pamasahe sir eh. Wala Pumayag na po sila. Parang, Sino po sir. mismo kausap ninyo na... Sir yung presidente po ng kumpanya sir. Napakabait naman nun. Kumbaga, may sarili kang kumpanya pero inalo ka magtrabaho sa iba. Yun po ba yung Parang usapan ninyo? na ano niya rin sir kasi sir wala na rin po siya magawa sir dahil wala na po kaming pamasahe sir, wala pa akong pantusto sa pamilya ko, walang pambayad ng ilaw, tubig. Okay, sige, ganito na lang, no? Nakikita naman natin yung nagiging problema for parts na nitong kayo, sir, at doon naman sa kumpanya. So, unang-una naman siguro, dapat natin pag-usapan ng maayos kung ano bang pwede gawin para sa iyo. Tama ba? Yes, sir. So, yun naman ang dahilan kung bakit ka lumapit sa amin dito. Siguro, we can start talking about the solution, which is ngayon, makakausap natin sa kabilang linya itong admin and finance officer nitong sinasabing kumpanya na si Martin. Magandang umaga po sa inyo, Sir Martin. So, ano pong magiging sagot ng inyong kumpanya po dito? Na-delay sir, 1 to 2 days sir. Usually naman mas maaga po natatanggap nila sir yung sahod. Gawa nga po dun sa nangyayari dun sa kumpanya. Medyo recovering pa rin kami sir. Okay. Hanggang ngayon po. Okay. Sinasabi niyo 1 to 2 days, pero ang sinasabi ng aming complainant na lumapit dito ay mahigit 2 weeks daw umaabot minsan. Umaabot kasi sa punto, sir, na nawawalan po siya ng budget. Ay hindi naman po totoo yan sir. So anong dahilan po kung bakit siya ay hindi po nakakapunta ng office? Ano po ang paalam niya sa inyong opisina? Sir, yun po yung sinasabi niya na didiskarte na lang daw po muna siya sir. Which Okay. is si- Okay. Bakit po aabot na siya ay didiskarte? Sir, didiskarte. Pero sir, ang alam ko dyan, nung sinabi niyang didiskarte siya sir, kakasweldo lang po namin nun sir kakapasahod lang po namin nun sir. Hindi. Tatanungin ko lang, bakit aabot sa punto na siya ay didiskarte? Meron ba daw siyang sinasabing dahilan na may pinagdadaanan siya sa pamilya niya? Or dahil nga doon sa sinasabing delay ng sahod, dahil nga sabi mo na merong reason na kayo ay recovering? Yes sir. Sir, hindi po namin alam sir kung bakit niya sinasabi. Pero sir, kami naman, if ever na ma-delay yung sweldo, nagpapakash advance kami sir Cash advance, mga magkano Yes, naman sir. yun? Kalahati ng sweldo nila, yung binibigay po namin sir sa kanila para lang po makapagpasok sila sa Pero amin sir. sa pagkakaalam ko kasi under DOLE guidelines ay dapat meron at least emergency fund or pang salo doon sa sinasabing kahit sweldo ng mga tao, doon sa sinasabing mga bayarin. Wala bang ganung setup ang kumpanya? Sa ngayon sir, talagang medyo hirap po talaga sir si company. Kapag delay na delay sir yung collection ng matagal sir, talagang yun po. Hindi po talaga. Ganito no, matanong ko lang, kung nagkakaroon kayo ng problema sa mga collection and sa pagbayad sa inyong mga tao, bakit hindi na lang po na siguro bitawan nyo na lang yung mga tao na iba, pagtrabahuin na lang sa iba, sustain yung kaya nyo sustain kesa po na may delay na sahod at bayarin? Pinag-aaralan po namin yan sir, sa ngayon po. Okay, ano po yung magagawa ninyo dito? Willing ba kayo na i-settle itong mga sinasabing pagbayad ng mandatory? Sir, sa ngayon po, nagko-consolidate kami sir nung mga dapat pong bayaran. So on board naman po yung mga employees, especially since pandemic, na walang malilay-off at hindi po mababawasan yung sahod nila. Pero hahabulin na lang yung mga payment sa benefit po habang nagre-recover si company, sir. Okay, willing Tapos, sir, ba kayo siguro para mas magawa na lang ng paraan ay pag-mediate sa DOLE para magkaroon ng maayos sa pag-uusap na talagang lihitimo at sigurado ang ating maibibigay? Opo, sir. Sige po, makikipag-coordinate kami, sir, sa DOLE after this conversation po. Okay. May another concern lang din ako. Since nagsasabi naman kayo na nakikipag-coordinate kayo sa DOLE and yun nga, gusto niyo na naman gawa na ng paraan
So ano po ang timeline ninyo? Kasi matagal na po nag-aantay itong tao na to tungkol sa kanyang sweldo at siyempre may mga bayarin din siya. So hanggang kailan nyo ba patatagalin itong sinasabing problema ni sir? This first quarter, actually sir, nagpapa-consolidate na nga po kami ngayon. Pero sir, ang kailangan sir, magpasa muna siya ng DTR, yung resignation sir, then yung clearance sir. A month ago sir, ni-remind na po namin siya dyan. Sir, nakapagpasa na po ako sa kanila sir ng DTR eh. Nung November pa yun sir eh. Yung clearance tsaka resignation na hinihingi niya sir, sinasabi niya napakadali lang daw po ipasa nun. Ang problema kasi nun sir, pag pinasa ko yun sir, yung pipirma po nun eh. Kung pipirmahan po baka agad nila sir eh. Kaso baka gawin katulad nila sa benefits sir eh, pabuti ng taon. Pero at least, kung sinabi na makukuha mo yun, kung pipirma ka, maganda, i-comply mo para gumulong na. Kasi dito ka nabubutasan eh. Diba? Sabi, hindi Yes, ka pa sir. kasi nagsasubmit ng clearance or hindi ka pa nagki-clearance. So, Yes, hindi sir. uusad yung request mo na makuha kung ano yung mga nararapat para sa'yo. Matanong ko lang, Sir Martin, ha? Ano po bang status ni Sir Roland ngayon? Awol po ba siya or currently employed? Kasi parang nagkaroon ng misunderstanding na allegedly inalaw daw po siya nung may-ari na sumideline. So, ang pagkakaintindi po kasi siguro ni Sir Roland, dahil nga po nadedelay yung sahod, pwede siya magtrabaho sa iba. Ano po ba talaga yung pinaka pag-uusap or status nito ni Sir Roland? Awol po ba siya? Nag-awol po talaga sir, pinapabalik siya ni boss. Kaya lang sir, yun nga po, ayaw na niya talagang makipag-coordinate Okay, sa amin sir. ganito Ang na lang pinapa- Martin, no? Para mas maging maayos ang ating pag-uusap, ganito na lang. Since nagkaroon na siya ng pagpapasa noon ng mga DTR and whatnot, in the presence of Dole, which we'll consult later kung tama ba at pwede ba to, ibibigay ang mga sinasabing requirements. Dapat sana kung pwede magkaliwaan na lang din, bigay niya yung requirements niya, ibigay niyo din yung karapat-dapat para sa kanya. Para magkaroon na maayos na mga pag-uusap at matapos na doon mismo sa Dole yung kanyang hinihingi. Yes sir, yun naman po yung gusto namin mangyari. Makausap natin sa kabilang linya itong Head Mediation Arbitration Legal Services Unit ng Dole NCR, si Attorney Cesar Petate. Magandang umaga po sa inyo, Attorney. Maybe sir, could Dole assist in this part na baka kung po pwede magkaroon ng kaliwaan na kapag ibibigay yung mga requirements ay maibigay ng karapat-dapat kasi of course nangangamba itong aming complainant na baka mamaya ay patagalin lang yung sinasabing proseso na naman. So, possible ba yun sir? Yes sir, it's very possible po. Pagka po nagpunta na sila Dole, talaga po dapat po bago magkapirmahan ng mga dokumento, kukumbinsintahan na magkaliwaan po or mabigay agad ng mga nararapat sa ating magagawa bago po pumirma na resignation, magsabit na ibang dokumento ng ating complainant po sir sa employer. Alright, okay. Sige sir, no, asahan namin yung mag-iagaran aksyon ng Dole and yung antayin namin yung mga posibleng appointments and updates para po dito sa ating complainant. Maraming salamat po sa inyo, Attorney Yes Cesar. sir, pwede ko po malaman sir kung saan yung company located ko? Mga Makati area, sir. Okay, sige sir, noted po sir, noted po. And other details, sir, i-discuss po namin after ng airing. Alright sir, sige po, Okay. noted po. Maraming salamat po sa inyo. Balikan lang natin itong kabilang panig na si Martin. Okay, ganito na lang yung hiling namin, no? Nabigyan nyo ng pagkakataon na sana maayos na itong problema. Kaya idudulog natin sa Dole itong sinasabing problema na magkaroon sana ng kaliwaan na lang. Kung ano man hinihingi na itong kabilang panig, bago niya ibibigay yung mga sinasabing requirements, DTR, clearance, and whatnot, may ibigay na. Alright? Yes sir, opo. Yan na lang natin sir, kung makapagpasa naman siya sir, wala naman po magiging... Hindi, ang ibig kong problema sa- sabihin, Martin, ang pakiusap ko, doon sa Dole itself, hindi niya muna ibibigay hanggang sa makita niya na show me first ko ano ibibigay niyo sa akin. Kung hindi niyo ibibigay sa akin, hindi namin ipaprocess yan. Ibibigay yan. Okay? Yes sir. Kasi Yes, ang sir. Actually, concern nitong ni Roland ay nagkakaroon ng problema na pagbibigay naman niya, hindi naman nagagawa ng aksyon. So ngayon, bago niya ibigay, dapat magawa na ng aksyon, then ibigay niya kaliwaan at least wala ng accountability nitong both parties. Alright? Yes, sir. Yeah, po. Yes, sir. Actually, sir, kinontak na namin yung Dole dyan. Actually, kami na po yung nagpapatawag sa kanila, sir, para po makausap. Yes, pero mas maganda sana na meron din itong sinasabi namin schedule with yung mismong kausap namin. Kasi sila nakakaalam dun sa mismong detalye ng sumbong at kami ang mismong lumapit at nag-endorse ito para at least fair. Kasi kapag nanggaling po sa side ninyo, baka naman magamba itong kabilang panig na kasama namin na baka mamaya ay meron po kayong pag-uusap na hindi po natin alam, which is ayaw na po natin. We want to maintain fair and transparency dito. Kaya mas maganda po siguro na galing na lang po dun sa mismong tao namin na ibibigay po namin para magawa natin ang paraan dun sa pagpapatawag. Okay po? Yes, sir. Okay po, sir. Naintindihan po namin. Alright. Maraming salamat po sa inyo, Sir Martin.
Ano Roland, okay na ba sa iyo yung kahit paano pag-uusap? Ang gusto ko lang naman mangyari, of course, kung hindi sila magbibigay nitong sinasabing mga mandatories and whatnot, hindi mo din mabibigay yung mga sinasabing hinihingi nila sa iyo. So yun na muna ayusin natin. Okay. Maraming salamat sa paglapit dito sa amin. Okay po. Salamat po. At dyan tayo nagtatapos sa una nating sumbong. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyong may tatak, bitag, ilalaban kay Tigiwan. Ito ang hashtag ibabitag mo. Ako po yung nagpapasalamat kay Sir Ben Bitag Tulfo at Sir Carl Tulfo sa pagtulong sa akin upang makuha ko ang aking mga natitirang sahod at 13-month pay sa dati kong kumpanya. Muli po, salamat po Sir Ben Bitag Tulfo at Sir Carl Tulfo po.